Pero bago yan, dumako muna po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi natin natapos yung ano niya, yung pinaka-presko niya. Tapusin lang natin para magkalinawan na ang lahat. Ito po ang presko ng ating Pangulong Marcos. Really do. Thank you, Mr. President. The next question. You have follow-up question? Yes, sir. Just one quick follow-up. Kasi, sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to some of the senators that are part of the majority bloc, well, including Senator Amy, she said that, well, maybe the majority 13 is being targeted. Are they... Ayan, sabi sa Pangulo, BBM, tinatarget mo ba ang majority 13? Yung mga bobo, tanga, inutil na Duterte Black na tae? Aray ko. Tingnan natin, ano sagot ng Pangulo? It's being, targeted? So, Look. are they... almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. Tama! At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit Tama. ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo. Oh, ayan. Walang big piece. Ang tagal na. Sinabi ko rin kay Ombudsman, anong petsa na? Putek ngayon, sunod-sunod. Aray ko. Oh. Putek ngayon, sunod-sunod ang pagkahuli, sunod-sunod ang mga talipandas. Ngayon sasabihin, namumuliti ka. Ayan tayo eh. Aray ko. Yan tayo eh. Tandaan po natin, putang ina niyan, wag po tayong tatanga-tanga. Hindi ka pwedeng kasuhan kung wala kang kasalanan. Aray ko. Hindi po nangyayari yon. Hindi po nangyayari yon sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos. Kailan po nangyayari yon? Sa panahon ni Duterte yon. Adi ka lang, patay na buong pamilya mo. Aray ko. Dito wala akong ganon. Nung EJK po, panahon ng EJK, pwede yun. Papasukin yung bahay mo, tatadyakan, walang warrant of arrest, diretso kang raratratin. Pag gumarang yung anak mo, damay na anak mo. Ngayon po, hindi ba pwede yan? Yan pa mga kupal na yan, mga hayop na animal na senador na yan, makakasuhan mo ng imbento? Tanginan yan. Aray ko. Sige nga po, mga babae, isipin nyo, yung mga kupal na senador na yan, sila Marcoleta, si Jinggoy, si Joel, si Cheese, makakasuhan mo po ba yan ng imbento? Sagutin nyo nga. Lalo na to si Jinggoy na kupal na to, three-time defending champion na to. Aray ko. 2001 pa lang, putek. Ano nun? 2001? College pa lang ako nun 2001 po, college pa lang ako. Aray ko. May kaso na yan. 2014, nagtatrabaho na ako. Aray ko. Waiter na ako. Waiter na po ako nun. May kaso na yan. Ngayon, Aray ko. paano pong sasabihin nyo pong pinag-iinitan? Hindi ka naman pag-iinitan. Paano ka kakasuhan nang wala kang ginawa? Putang ina naman, oo. Aray ko. Aray ko. Sino yung i-prosecute ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas ng katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. Tama! At kaya naman, eto na. Eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Sa dami ng mga abogado niyan, papalabasin mo, tinaniman lang sila? Ano yun? Sa tingin mo, tinaniman lang sila? Siraulo ba yun mag-iisip niyan? Aray ko. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito.
patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. Tama! Yun! That does not apply. Tama! Hindi sila majority. Hindi sila majority noon. Hindi naman yan majority na sila ngayon. Ibig sabihin, hindi naman ngayon lang umano yan. Nung minority pa sila, nandyan na yung kaso niyan. Ngayon lang nagka-resolution ang DOJ at Sandigan Bayan at Ombudsman. So, sa madaling salita, magnanakaw talaga. Aray ko. Diba? Magnanakaw po talaga yung mga yan. At akala ko ba galit tayo sa magnanakaw? Galit tayo sa flood control? Galit tayo sa mga hayop na yan? O ngayon, ba't pinagtatanggol nyo, lalo na si Jinggoy? Anong klase ang mga DDS? Sobrang baba nyo na, puta. Si Jinggoy, pagtatanggol nyo, pusang ina. Ganun na kayo sa level na yon. Jinggoy yan, men. 3-time defending champion yan. Aray ko. Pakita ko lang po sa inyo ha. Pakita ko lang po sa inyo kung gaano po pinagtatanggol ng mga DDS si Jinggoy. Nakakasuka po. Tignan nyo po oh. Jinggoy the Great One daw po. Tangina, ano nangyari sa Pilipinas? Jinggoy the Great One? 3-time defending champion yan, boy. The Great One? Puti ko. Aray ko. Si Jinggoy ang inahabol ng mga... Si Jinggoy inahabol ng mga buhaya. Eh, si Jinggoy ang buhaya eh. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Oh, lupit oh. The Great One. Ay po. Lilipad pa yan oh. Lilipad pa. Lilipad pa si Jinggoy. Aray ko. Pusang ina, lumipad, men. Aray ko. Lumipad. Tumago sa langit. Aray ko. Puta, inabot sa kalawakan, men. Aray ko. Aray ko. Pusang ina, tinumog sa kalapap. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Tangina, ang daming video pong ganyan. Si Jinggoy po ayop, sinasamba nila ngayon. Nandito kami, Jinggoy, para sa'yo. Pusang ina! Aray ko. Aray ko. Diretso natin si Pangulo. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Tama. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ Tama. ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So it has nothing to do with the alignment. Eh kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority,
paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you, Mr. President. Thank you. The next question from Alexis Romero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. As a former senator, what are your thoughts on the proposal to amend the Senate rules to allow online voting? All right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. Tama naman, hindi dapat talaga yung video conference. Tsaka hindi dapat tayo hindi nagla-like. Mag-like po tayo. Kabastusan yan eh. Pusang ina eh. Aray ko. Diba? Kapag di ka nagla-like, kabastusan yan. Aray ko. Diba? Kabastusan po yun. Pag hindi ka nagla-like, nanonood ka lang, bastos ka nun. Aray ko. Aray ko. Diba? Rules is rules! Aray ko. Aray ko. Nanonood ka. Nakiinood ka na nga na, di ka pa nagla-like. Talipandas ka nun. Aray ko. O, kita mo, gumalaw. Ay, sa'yo eh. Biglang gumagalaw yan eh. Diba? Biglang gumagalaw ang pusang ina. Gumalaw. Gumalaw, man. Understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. Yeah. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. Yeah. It seems to only be applicable to Senator Bato Yeah. para makaboto si Senator Bato. You see? You heard it right from the president. This is not, they are doing this not for the benefit of all, but only for the benefit of one senator. And that is Bato de la Rosa, which is most wanted right now. Aray ko. Okay? Are you sure about that? You're doing this kind of amendment for benefiting only one senator, Bato de la Rosa? I think it is this amendment is good. If the senator is in the hospital, the senator is invalido, or the senator is really very, very sick that she or he cannot attend the plenary or the Senate session, but giving the privilege to the criminal one, to the most wanted one, is stupid as hell. Aray ko. Okay? Aray ko. You're giving the privilege to the most wanted criminal is stupid Bato de la Rosa. Oh my God. Take this home. Aray ko. Okay? Remember, you are a senator, you are a senator, you are a senator, and you are entitled to serve the Filipino people, not only Bato de la Rosa. Take this home. Aray ko. Dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yun. Basta't nandyan siya.
So, it has been the long-standing tradition of the Senate. Ang lupit ni BBM, yung by week leader, kita nyo? Yung by week leader, kita mo, ibig sabihin, decided siya. Nasa isip niya na si Bato, wanted yan. Oh, ng ICC. Putik, ganyan ba yung week leader? Ano sabi ni Bato? BBM, huwag mo ako dalhin sa ano, huwag mo ako dalhin sa Netherlands. Aray ko. Inang ina. Dati ang yabang ni Bato. Diba? Ano sabi ni Bato? Eh, pag ano, patayin nyo. Kung ano, sunugin nyo yung bahay. Putang ina mo, Bato, nasan ka ngayon? Aray ko. Oh. Putang ina nyo, ano? Aray ko. Oh, nasan yung boss mo? Si Digong. Oh, ano? Pag lumaban, patayin nyo na. Aray ko. Oh, putang ina nyo, nasan kayo? Ano? Para na kayo nagsha-shopping ng buhay noon. O ngayon, agaw buhay na kayo, putang ina nyo. Oh, di ba? Eh talaga mapapamura ka po talaga eh. Mapapamura ka po talaga. Biro mo, usapan dito buhay. Hindi to yung bagay na nababalik. Pag nawalan ka ng cellphone, posibleng babalik, posibleng makita, posibleng ma-retrieve. Pag nasunugan ka ng bahay, posibleng ka magpatayo. Posibleng magsimula ka uli. Pag nawalan ka ng asawa, posibleng magkaroon ka uli ng girlfriend, batang-bata, makinis, maputi. Aray ko. Oh. Pag nawalan ka ng asawa, magkakaroon ka ng boyfriend, matipuno, 8 ang pandesal, malaki ang muscles. Aray ko. Diba? Pero pag nawalan ka mismo ng pamilya, ng anak, ng tatay, ng nanay, ng apo, hindi mo na mababalik yon dahil sa war on drugs. Pero sa kanila, wala lang yon. Wala lang sa kanila yon. Basta patayin ka lang, patayin. Putangin na nyo, nasan kayo ngayon? Aray ko. Oh, nasan kayo ngayon? Nasa lugaan, nasa taguan. Yung isa, yung betlog ni Digong, mamamatay na. Mamamatay ka na, Digong, mamatay ka na. Patayin mo si BBM? No joke. Sasabihin ng DDS, grabe, sabi ng mga DDS sa comment pag sinasabi ko to, grabe si Nyolo, pinaano yung mamatay si Digong. Tanginan nyo, nung namatay yung mga EJK, hindi kayo nanginayang, kay Digong nangihinayang kayo, gago talaga kayo eh. Gago talaga kayo eh. Tanginan nyo yung mga bata, hindi kayo nanginayang namatay, kay Digong nasasaktan kayo pag sinabi na yung mamatay na yung putang ina na yan. Aray ko. Aray ko. Putang ina. Mga gagago sumasamba sa politiko ang putang ina. Anong nangyayari sa mga politiko sinasamba nyo? Aray ko. Oh, sabihin, ikaw nga hindi ako sumasamba kay BBM. Ha? Ang inaano natin, maganda ang mga ginagawa niya, paano hindi mo hahangaan, binigyan ka ng AJK justice? Na sa tutuusin, pwede mong i-set aside. Hindi mo na intindihin. Dahil ang hina ng ebidensya sa Pilipinas nito, dahil tinago nila lahat. Pero inintindi ng Pangulong ito, paano hindi ka bibilib? Pero hindi mo sinasamba na, Aray ko. na karton luludan mo. Karton lalaplapin mo. Karton papasubuan mo ng pagkain. Putang. Aray ko. Aray ko. Di ba? Parang si Cutie Irene. Piniem ako niyan. Sabi niya, ang hirap itagtanggol ni BBM. Inayaan ko lang siya. Kaya si Cutie Irene, kumari ko yan. Sabi niya sa akin,
Marcy, ang hirap ipagtanggol ni BBM. Hindi ko siya nireplyan. Pero ngayon, kita mo, nandito pa rin siya. Kasi nga, nagkamali siya eh. Akala niya, na fake news siya eh. Kala ko matibay to eh. Kala ko matibay. Yung kumari kong Irene na yan. Mayri pala. Na fake news siya. Kala niya, si BBM ang nag-utos dun sa Senado. Na fake news. Napaniwala niya. Ayan, tatawa-tawa ka ngayon. Pakta ka. Aray ko. Ah. Tawa-tawa siya eh. Piniem niya ako, Marcy, ang hirap ipagtanggol ni BBM. Hindi ko ni-replyan. O, kita mo? Nagkamali siya. Kala niya si BBM nag-utos sa Senado. O yan, na fake news ka na. Yan ang mahirap sa'yo eh. Aray ko. Magtanda ka na ha. Ha? Magtanda ka na. Aray ko. Yan, matindi yan. Yan po, nakikipaglaban yan sa Hong Kong. Nakikipaglaban yan. Nasa gitna siya ng mga OFW ng Hong Kong na DDS. Sinasapak niya raw eh. Matitindi pinagdadaanan yan. Diretso natin. If that you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms, because we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety. Okay, follow-up lang, Mr. President. You touched on it slightly na, but I will ask it anyway. There are notions that the electronic voting will enable senators facing charges to evade accountability or even arrest. Do you share the same concern? I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that, simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Tama. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Tama. Ganun ba mga DDS? Akala ko ba matatapang DDS? Tangina niya, no? Ano, alam nyo, mga kababayan, kung kukumpara po to sa mga lingkod bayan natin noon, mga bayani natin noon. Di ba? Kung ikukumpara mo to, halimbawa makikita mo si Antonio Luna noon. Naduwag kay Emilio Aguinaldo, hindi nagpunta. Pero si Antonio Luna nagpunta kay Emilio Aguinaldo kahit alam niyang papatayin siya. Aray ko. Oh. Si Jose Rizal, naduwag ba? Naduwag ba sa mga Kastila? Kasi pwede mo ikumpara yun eh. Lingkod bayan sila eh. Naging bayani sila eh. Si Jose Rizal, naduwag ba? Ha? Naduwag ba? Si Jose Rizal na sinagupa niya ang Kastila? No limitangere el filibusterismo. Hindi naduwag si Rizal. Dahil iniisip niya ang bayan. Si Andres Bonifacio, napakatapang. Ang problema kay Andres Bonifacio, naduwag sa asawa niya, kaya nauso yung Andres. Diba? Lingkod bayan ka, maglingkod ka para sa bayan. Kung ano man mangyari sa'yo, at least, napakita mo sa sarili mo. Pagpunta mo ng Senado, kung aarestuin ka naman, at least nagawa mo yung party mo para sa bayan, nakaboto ka. Diba? Yun ang sabi nila palagi, para sa bayan eh. Oh. Bakit tayo pumasok sa Senado? Oh. What the F? Thank you, Mr. President. Next question from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Mr. President. Your critics, particularly your sister, Senator Amy Marcos, are accusing you of conniving with the House of Representatives and Senate for a constitutional assembly that would extend your term via no election scenario. You already addressed this earlier, Mr. President, by means of a facial expression only. May we officially get an explanation or comment on this issue? And can you elaborate on that eye roll? I don't know. I mean, she should fire her staffer who gave her that information. Ooh! Because, you know,
fake news affects hurts everyone. Yes. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news, the purveyors of fake news. Ang mahirap kasi, Pangulong Bongbong Marcos, yung kapatid mo, fake face. Ha? Aray ko. Ayan kasi nangyayari pag nasobrahan ka ng petroleum jelly sa pisngi. Aray ko. Diba? Fake face yung kapatid mo eh. Ha? Siya ang nagpapababa sa Senado. Tangina. Kung di ka ba naman si Raulo, maglagay ka ng 2 donut dito. Tapos lagyan mo ng petroleum jelly. Ano nilagay niya dito niya eh? Pusang inan to eh. Aray ko. Diba? Nalagay dito parang pisngi ng puwet natin eh. Kung titignan mo si Amy, parang pisngi ng puwet. Hindi ito, parang pisngi ng puwet. Kasi yung butas, parang kuyukot. Aray ko. News are also damaged by this kind of so she should choose her sources of information better. Because the truth of the matter is we have never at any point even spoken about this Tama. anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean it Pero is- ako, sabi ko nga sa inyo, constitutional change, pabor ako, sinabi ko nga sa inyo, napaka-basic lang yan eh. Kailangan na natin ng upgrade. Hindi pwedeng habang buhay, 1987 Constitution, yan nagpapahirap sa atin eh. Yan nagpapahirap sa atin, 1987 Constitution. Kulang-kulang. Pabor sa mayaman. Pusang inang 1987 Constitution yan. Yung sabihin, lifetime yan na lang. Ang daming butas, makamayaman. Kailangan natin baguhin yan. Biro mo, kaya nga nakakapagnakaw yung iba dito. Biro mo, nakakapagnakaw ng mga politiko dahil sa putang inang 1987 Constitution na yan. Napakababa ng hatol sa mayaman, sa mahirap, ang lupit. Di ba? Ang lupit sa mahirap. Sa mahirap, babasaan ka para ng Miranda rights eh. Pwede kang kumuha ng abogado. O saan ka kukuha ng abogado? Utang inang 1987 Constitution yan. Palitan po yan. Iamyendahan natin. Makamayaman yan. Ang daming butas ng 1987 Constitution na yan. Hindi ko alam bakit ganyan pagkakagawa dyan. Oh, ayan. Hindi nga nalagay dyan yung ano. Kung mabisa yan, yung anti-dynasty bill. Hindi pa nakalagay dyan. Oh, apakababa ng anti-dynasty bill dyan. Yung paghahawak ng mga corporate dito sa Pilipinas. Yung mga malalaking kumpanya, malalaking negosyo, sa pagkakaso, ayan, sa mga Comelec, ang daming butas. Donasyon. Automatikong binigyan na ng pera yung politiko, pusang ina, pag company, absuelto. I-convert mo lang ng company, absuelto na. Tangina, ano pagmamalaki nyo dyan sa 1987 Constitution na yan? Ang daming butas. Sorry po sa mga galit ha. Ngayon nararanasan natin eh. Noon, tuwan-tuwa pa yung iba. Kasi nga bago. Ngayon, nag-age po lahat. Tao, mundo, oras. Nag-e-edad lahat. Sa pag-e-edad ng lahat ng bagay, anong dapat gawin mo? Sumabay din niyang konstitusyon. Kailangan natin amyenda sa cellphone. Yung mga cyber crimes, wala pa dyan. Oh. Diba? Napakabobo po talaga. Kasi pag mahirap ka, paano ka makakarating ng Supreme Court? Wala kang pera. Kinasuhan ka, kriminal, wala ka namang kasalanan. Paano ka mapupunta ng Court of Appeals? Wala kang pera. Oh.
Kung sinuwerte ka, meron nagbigay sa'yo. Paano ka mapupunta ng Supreme Court kung wala kang pera? Ganyan ba batas? Hindi ganyan ang batas. Ang batas ay para sa lahat, pero ang batas nilalaro lang ng mayayaman. Oy, shoutout dyan sa New York ha, Charito din, shoutout. Shoutout. Sabi ni 40OG, Mami Cheche Bureche, shoutout din. Yung Pau, hindi ganun kalawak. Ang Pau, hindi ganun kalawak. Ang Pau, tutulungan ka lang yan sa baba. Pagdating mo ng Court of Appeals, maghihintay ka na naman. Maghihintay ka na naman ng mga bagong abogado. Sanay ko yan. Ang daming sanay ako yan. Tapos, hindi ka priority. Dahil sasabihin sa'yo, sir, ganito na lang, babalikan na lang kita kasi hindi lang ikaw yung kasong inahawakan ko. Aray ko. Hihintay ka na naman. Paghihintay ka na naman. Oh. Aray ko. Napakabulok niyan. Ang dali-dali eh. Baguhin ang batas. Di ba? Baguhin ang batas. Pagtapos baguhin ang batas, para walang masabig, daanin natin sa botohan. Halimbawa, ako, si Nyolo, si Chris Ulo, halimbawa lang yun may mga, halimbawa sa business sector. Sa business sector, meron silang pipiliin na top 5 doon. 5 sa business sector, 5 sa private, 5 sa church, 5 sa iba't ibang grupo. Ngayon, dadaanin lahat sa botohan. Iboboto ng tao kung sino mag-aamyenda ng konstitusyon. 5 sa Supreme Court. Kung sino mag-aamyenda, bobotohan natin lahat. Ngayon, halimbawa, mamimili tayo ng first 20. Yung 20 na yon na pumasok sa pinakamaraming boto, first 20, parang senador, first 24, first 12. Sila mag-aamyenda ng konstitusyon. At least, walang bias. Binoto ng taong bayan. Napaka-basic. Ginagawa nyo komplikado. Kung gusto nyo talaga, may paraan. Kaso, itong putang inang Amy Duterte na to, wala namang basihan. Nilabas ang video. Ngayon, withdraw ka. Ang baba mo. Aray ko. Aray ko. Diba? Napaka-basic eh. Ginagawa nilang komplikado, ginagawa nilang issue. Diba? Kung talagang tutuluyan nila yan, i-amyendahan na nila yung konstitusyon. Ngayon, 2028, yung mga bagong fresh. Kasi po, mas maganda yan, mas maganda yan, talakayin niya, bagong fresh. Kakaupo lang ng presidente, kakaupo lang ng vice presidente, start na yan kagad. Para 6 years, matapos ng 3 years, ganyan. Diba? Basic eh. Bobo talaga na ito ni Amy. Sobrang bobo. Well, that's kayo, nasa media kayo. Alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Yan. That's a perfect example. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. Yeah, if you're not part of the solution, the DDS is always a problem. Tama, mali? Diba? We are the part of the solution. We. But the DDS is the main problem. Motherfucking tape.